May tanong sa akin, Sir Ray, may tanong po ako, sana mapansin nyo. Paano po yung collector wala naman sinabi or pinag-usapan ng maayos tapos biglang manghahatak ng walang pasabi? Legal po ba yun or ano pong dapat gawin? Nasa work pa po nun. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may karapatan po ba maghatak ng gamit itong mga kolektor na to agad-agad. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabuor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga is, yung collector po is wala naman kayong kumbaga na pag-usapan na maayos, pero bigla na lang maghahatak ng gamit. Ang tanong nyo kung legal ba to or ano ang pwedeng gawin. Actually, hindi ho dapat ginagawa yun ng mga maniningil, yung maghatak. Kasi hindi naman hula trabaho yun eh. Pagka pera ho ang pinag-uusapan natin dito. For example, nakahiram kayo sa OLA. Diba? Mayroon kayo hindi nabayaran. So, para ho sila makapaghatak ng gamit, dapat ho magsampa muna sila ng kaso sa korte. Yung small claims po, sa small claims court. Kasi po, kailangan yan, may napag-uusapan. Okay, ito, iano natin yung full cycle. So, for example po, nakahiram kayo sa OLA. Dumating kayo doon sa punto na nagipit kayo talaga, at hindi nyo nabayaran. Ngayon, kung kayo po'y naka-receive ng demand letter, yan. Medyo, may papupuntahan na yan. Okay? Pero bago yung demand letter, kailangan po kasi yan, gumagawa muna sila ng aksyon, or ini-exhaust muna nila, yung kanilang pamamaraan ng paniningil. Okay? Yung tamang pamamaraan po, hindi po kasama dyan yung harassment, yung papapangga, pananakot, basta lahat ng bawal. Meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. Ang SEC po, inispoiled na po tayo. Biruin nyo, inilista na po isa-isa ng SEC ron yung mga bawal. Ito mga buko katabusadong online lending apps na to, iyon ang ginagawa. Nakita nyo? So, balik ko tayo. So, ito pong mga lending companies, financing banks, or lahat po ng pautangan, dapat po muna gawin nila lahat yung pamamaraan po ng paniningil. Yung tamang paniningil. Okay? Maaari yan, tawagan kayo, email kayo, i-SMS kayo. Tapos, dapat yan, kahit papano, meron kayong nagiging usapan na maayos. Kung talagang hindi nyo kayang bayaran doon sa pag-uusap po ninyo, is meron silang payment plan na ilalatag sa inyo. Kasi dapat talagang may payment plan. Kasi yung payment plan is a contingency plan in the event that a borrower failed to pay. Talagang hindi lang failed to pay, kumbaga talagang hirap na hirap o naghihikaos eh. Yun yung para dun yung payment plan. Kasi may mga payment plan na PTP, o pwedeng partial payment, pwedeng stop muna after how many months, let's say 3 months, and then tsaka pa lang siya magbabayad. Yung moratorium kung tawagin. Or yung yung tinatawag na restructuring. Yung kalimitan sa restructuring, 'di ba? So, dapat meron nun. Now, kung talagang walang nangyari doon sa sa ganung haba ng panahon, well, kailangan magpapadala na sila ng demand letter. Now, sa demand letter po, from the word itself, they're demanding payment. So, mayroong nakalagay na na number of days yung kailangan tumalima. Okay? Pero it doesn't mean na kailangan yung magbayad dun sa number of days na yon. Okay? Pwede naman kayo tumawag sa kanila, makipag-ugnayan kayo, makipag-usap kayo. And it doesn't mean na pag may demand letter kayo, may demanda na sa inyo. Hindi po. Yung demand letter po na yon is a notice, na telling you na, bayaran mo na kami, we're demanding the payment na sa haba na ng panahon namin. Yun yung ibig sabihin ng demand letter.
And kailangan, ano yun kumbaga, legitimate na demand letter. Baka mamaya, kagaya ng ginagawa itong mga bugo katabusadong online lending apps na, pananakot letter. Muro, lahat ng batas. Sasabihin, may warrant ka na, hindi ho ganun ang demand letter. And demand letter po should have yung letterhead. Sa letterhead, kalimitan, ano yan it's either yung firm na or yung lawyer, no? Yun ang nakalagay doon. Dapat nakalagay din po yung company name. No? Sino yung pinadala? Detalye ng utang. Di ba? And a brief explanation na pagka hindi nakabayad, itong mangyayari. Di ba? Wala naman nung problema na sabihin sa inyo na ididemanda kayo pagka hindi nyo na nabayaran kung gagawin talaga nila. Di po ba? And syempre, kailangan pirmado yan. No, it's either the collection manager or a lawyer. Kasi pagka kumpanya yan, definitely dapat lawyer yan. Diba? Yan mahirap dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Kumukuha na lang ng pangalan. No? Tapos sila na rin ang pumipirma. Mga manluloko nga. Tapos mapunta ho tayo dun sa sinasabing paghahatak. Hindi ho po pwedeng maghatak agad. Bakit? Kasi po, kailangan muna may utos ng korte. May court order dapat yan Di po ba? Ito kasing itong mga bugo katabusadong online lending apps, walang alam sa paniningil. Kaya ho sila, ayan, ganyan. No? Tsaka, pagpasensyahan nyo na ho yung iba kong mga kasama rin na mga maniningil, na, yan, kagaya niyan, wala naman pala kayo na pag-usapan na maayos, maghahatak, di po ba? Mga ho yan, mga hindi ho naturuan ng maayos, kumbaga naligaw ng landas, o di kaya napunta sila sa mentor o napunta sila dun sa mga nagtuturo sa kanila ng mga bugok din. Meron na nga prohibition on unfair debt collection practices, ba't di pa ayusin? Di po ba? Ulitin ko po, hindi ho po pwedeng basta-basta maghatak na lamang po. Kasi kailangan niya may court order yan. Okay, may writ of execution yan. Kasi ito yan. Pupunta ho sa kuwari, hindi kayo tumalima sa demand letter. Siyempre, ebidensya ho kasi yung demand letter, hindi kayo tumalima So, magpa-file na ngayon ng small claims case yan. Kasama po yung iba pang mga requirements. So, ngayon, bibigyan kayo ng summon. Pag mag-meet kayo ron, wala akong abogado dyan. Kayong dalawa lamang po, tsaka si judge, tsaka po yung nagre-record po. Okay? Tapos, ito yan. Pag-uusapin muna kayo. Mediation muna. Para meron kayong pag-uuna. Napag-usapan nyo na, sige, babayaran ko to. Sa loob ng ganitong number of days sa ganitong amount. Pag pumayag siya, nagkasundo kayong dalawa, tapos yun. Sasabihin ni Judge, nagkaunawaan kayo, tapos. Ganun lang yun. Diba? Ngayon, kung hindi kayo magkasundo dalawa, papakialaman na ni Judge yan. Base dun sa mga ebidensyang sinabit. At yung borrower o yung nanghiram, kung may mga ebidensya rin siya na ipipresent. For example, hinaras siya, winalangya siya, mataas yung interest rate. Pakita nyo. Titignan din ni Judge yun. Iwiwi kasi ni Judge yan Hindi naman po pwedeng mag-decide lang si Judge sa isa lang ang naririnig niya. Hindi po. Both parties yan, pakikinggan yan at babasahin yung ebidensya. Ngayon, kung talagang napatunayan ni Judge na may negligence kayo, hindi nyo talaga binayaran, sinadya yung hindi bayaran. Yan, magdi-decision si Judge in favor of the lending or ng financing o ng OLA. Ngayon, pag sasabihin ni Judge na, itong kailangan mong bayaran, ganito, ganyan, sa ganitong kahabang panahon. Kung talagang gusto nyo, kung talagang hindi nyo kaya ng isang bigayan, sasabihin ni Judge, ganitong panahon, ganitong kahaba. Diba? Ngayon, kung makikita ni Judge na talagang wala kang kakayanan, hindi na magsasama ng kung ano-ano pang charges yan. Kaya lang, eto lagi ko sasabihin sa inyo kasi yung hindi pagtalima doon sa demand letter at sa paulit-ulit na sa inyo, pag-contact, yung talagang ini-ignore ninyo, may bearing kasi yun Diba? Baka mamaya kasi sabihin ni Judge, dahil katagal mo sinisingil, hindi mo ito, dadagdagan kita ng attorney's fee, ganitong fee and everything. Diba? Kaya ako lang yung sinasabi sa inyo, diba? Pakipag-ugnayan kayo. Ngayon, marami din nagsasabi na pagka raw nakipag-ugnayan, hindi nakikinig, nangaharas. So, isang tabi nyo. Diba? Make a proper arrangement.
'Di ba? Email nyo sila dun sa kanilang official email address. Makikita nyo naman po yan dun sa apps nila eh. O, dun nyo sila i-email, no, na hindi pa ho ako makakabayad, ito po ang promise to pay po, ganito, ganyan, ganyan. Huwag naman ho promise to pay na 1 taon. 'Di ba? Kumbaga, let's say next month po, babayaran ko, nagipit lang ako ngayon. 'Di ba? Nasa sa inyo po yan. No? Kasi ito, lagi ko sinasabi, wag ho tayo manghihiram kung hindi ho talaga natin kaya pang bayaran. I-assess po muna natin yung sarili natin. No, ngayon, ito kasi mga bugok at abusadong online lending apps, wala tayong magagawa. Talaga mga bugok yan. Wala hong alam sa paniningil yung mga yan. Ulitin ko po, dun sa nagpadala ng mensahe na yan, yan po ay hindi nila pwedeng gawin. Ang maaari nyo pong gawin dyan is, kung talaga ipipilit nila, tumawag ho kayo ng barangay. Kung may malapit pong police station sa inyo, tumawag din ho kayo. Kasi pag pinilit nila yon, pag nanakaw ho yan, makukulong ho sila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.